Magandang araw mga kaibigan. Samahan niyo po akong muli para sa isang kwento ng pag-ibig na tiyak na kapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Ano ba kasing mas bagay sa akin? Nandito ako ngayon sa harapan ng kama habang nakatingin sa dalawang bathing suit na nakapatong dito. Namumroblema ako kung ano bang susutin ko. 2-piece ba o 1-piece? Nauna na si Anthony na bumaba dahil itong si Gary ang aga-aga ng bulabog kanina sa pintuan. Dahil gusto na daw niya mag-swimming. Sa huli ay ang 2-piece na itim ang napili ko. Nagtanggal na ako ng tabi sa katawan at saka ay sinuot ito. Pagkatapos noon ay sinuot ko na din ang oversize t-shirt ko na kulay dilaw. Siyempre, kailangan surprise mamaya. Munti ko nang makalimutan ang wig at saka contact lenses ko. Mabuti na lang at naalala ko. Lumabas na ako ng kwarto at pinindot ko na ang down button sa elevator. Laking gulat ko na lamang nang pagbukas nito ay nandoon sa loob si Direk Joyce at nakasuot ng bulaklaking dress, sombrero at saka sunglasses. Pumasok na ako doon at unti-unti na nagsarado ang pintuan. Habang nasa loob ay tahimik lamang kami. "So, you're Anthony's wife, Iha?" Bigla na lamang siya nagtanong kaya napunta ang tingin ko sa kanya na hindi man lang nag-abalang tapunan ako ng tingin. "Yes po." "Anong trabaho mo?" Nag-aaral pa po ako, pero graduating na po." "You know, Iha, bakit hindi mo subukang maging actress? Sa itsura mo ay maraming opportunity ang magbubukas para sa'yo. At magiging madali pa ito dahil asawa ka ng isang sikat na artista." Napalunok ako. "Ako po? Magiging artista?" Ni minsan ay hindi sumagip sa isip ko na pasukin ang magulong mundo ng showbiz. At hindi ako makapaniwala na makakatanggap ako ng ganitong komento mula sa isang magaling na direktor. "Miss Joyce, masaya na po ako sa buhay ko ngayon. Hindi ko noon po pinapangarap na maging isang artista. Pero kung may opportunity naman po, why not po, diba? Pero hanggat maaari po ay ayaw ko nang ma-involve sa mundong kinasasadlakan ng mga artista." Napatingin siya sa akin. Mukhang nakuha ko ang atensyon niya dahil sa sinabi ko. Ngumiti siya at saka tinanggal ang salamin niya. "Pero asawa ka ni Anthony. Hindi ba't parang wala din pinagkaiba ang buhay mo ngayon sa buhay ng isang artista?" Napaisip ako. Tama si Miss Joyce. Wala na din akong pinagkaiba sa ibang artista na nagpapanggap sa harap ng kamera. Umaarte at may ginaganapang papel. Kung tutuusin ay ang buhay ko ngayon ay tila ba isang pelikula at ako ang bida. Tumunog ng elevator. Hudyat ito na nasa unang palapag na kami. Nauna siyang lumabas at saka muling isinuot ang kanyang sunglasses. Lumabas na din ako at lumabas na ng hotel. Pagkalabas ko pa lamang ay tumama na sa aking balat ang maliwanag na sikat ng araw at ang malakas na hangin na nagmumula sa dagat. Natanaw ko na din sa hindi kalayuan sina Anthony at Gary at ang iba pang mga kasama namin na naliligo na sa dagat. Inhale, exhale. Naglakad na ako papunta sa kanila. Sila Anthony ay nakaupo lamang sa buhangin habang umiinom sila ng alak. Kapwa nakatopless lahat ng lalaki dito. Nang medyo malapit na ako, si Gary ang una nakapansin sa akin na nakasuot din ng sunglasses at black short. "Estela!" Kumaway pa siya sa akin mula sa malayo nang tawagin niya ang pangalan ko. Napalingon din sa direksyon ko si Anthony. Ngumiti ako sa kanila at saka naglakad patungo sa kanilang pwesto. "Ang aga naman yata niyang alak niyo." Wika ko at saka naupo sa tabi ni Anthony na topless at nakasuot ng sky blue na short. "Light lang naman to. Gusto mo ba?"
Akmang aabutan ako ni Gary ng isang bote ng alak, ngunit kaagad naman akong tumanggi. Ay, hindi na. Salamat na lang. Hindi ako umiinom eh. Maya-maya ay bigla na lamang sulpot si Bea sa aking tabi habang nakasuot ng one piece at kitang-kita ko ang hubog ng kanyang katawan. Pati na din ang makinis niyang balat. Ngumisi siya sa akin at tiningnan si Anthony na parang nangaakit pa ito at saka na siya naglakad papunta sa tubig. Tiningnan ko si Anthony, ngunit laking gulat ko na lamang nang sa akin nakatutok ang kanyang mga mata. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong ko sa kanya. Nako-conscious tuloy ako. Nothing. I just can't take my eyes off you. Tugon naman niya sa mababang tono. It gives me goosebumps. Napakaski ng boses niya at naaamoy ko ang iniinom niyang alak na magsalita siya. Umiwas ako ng tingin at saka tumayo. Makaligo na nga lang. Baka mamaya ay malunod ako sa mga titig niya. Tinanggal ko na ang t-shirt ko at inilabas nito ang magandang hubog ng aking katawan. Hindi naman sa pagyayabang, ngunit sexy din naman ako kahit papaano. Lahat ng naroroon ay sa akin napunta ang tingin. Lalong-lalo na si Alfred at Anthony na ang lagit ng tingin sa aking katawan. Tumakbo na ako sa dagat habang nakataas ang dalawang braso ko. Hindi ko na lamang sila pinansin at nakipagbasaan na ako sa ibang babaeng naroroon. Hindi naman nakaligtas sa aking mata ang matatalim na tingin sa akin ni Bea habang nakalukip-kip siya. Lihim naman akong natawa dahil sa reaksyon niya. Safe ba to? Nanginginig kong tanong habang kinakabitan ako ni Anthony ng life vest. Susubukan namin ang banana boat ride. Pang-5 tao ito, kaya naman makakasama namin si Gary, si Alfred at Bea sa activity na ito. Oo naman Stella, don't worry, I got you. Ngumiti siya sa akin kaya naman napangiti din ako sa kanya. Basta kasama ko si Anthony ay pakiramdam ko ay ligtas ako palagi. At saka hindi ko pa din na-experience ang ganito kaya i-enjoy ko na lang siguro. Sumakay na kami sa bangka na korteng saging. May 5 hawakan dito at sakto lang para sa amin 5 sasakay. Kahit pang 5 beses ko na itong sasakyan, excited pa din ako. Wika ni Gary na nasa harapan ko. Nasa harap namin ni Gary si Bea at sa pinakaunahan si Alfred at nasa likod ko si Anthony. What the? Sana mahulog ka para makain ka na ng pating. Saad naman ni Anthony. Nilingon naman siya ni Gary na halos magsalubong na ang kilay. Natatawa naman ako sa kanilang dalawa. Kahit saan talaga ay hindi mawawala ang bangayan ng 2 lalaking ito. Hinila na ang sinasakyan namin ng mga crew ng resort at saka dahan-dahang sumasalubong sa amin ang mga alon ng dagat. Ilang minuto lamang ay umandar na ang banana boat. Puro sigaw lamang ang madidinig mo habang nasa tubig kami at tumataas baba. Pakiramdam ko ay naiiwan ang puso ko sa ere sa bawat paghampas ng tubig sa amin. Pagkatapos nito ay para mangramdam ko na masusuka na ako. Sunod naming susubukan ay ang jet ski. Nakikita ko lamang ito sa TV tapos ngayon ay masasakyan ko na. Magkasama kami ni Anthony sa isang jet ski habang si Gary naman ay mas piniling magsulo. This is going to be fun, wika ni Gary at sumakay na sa jet ski. Wala na siyang sinayang na oras at pinaandar na agad ito ng mabilis papalayo sa amin. Sumakay na ako sa likod ni Anthony na ngayon ay halatang excited na din. Humawak ako sa mga balikat niya. Para bang napapaso ako kapag naglalapat ang mga balat naming dalawa. Yumakap ka sa akin. Kinunutan ko naman siya ng noo. Required ba? Nagtsatsansing ka lang. Hay, ako pa talaga. Baka nga ikaw dyan eh. Aminin mo na kasi na attracted ka sa abs at muscle ko. Hinampas ko naman ang balikat niya. Walang kasing yabang talaga ang artistang ito. Ilang beses ko na kayo nakita ang katawan niya. Pati nga yung ano niya eh. Baka nga
sa itong titig na titig kanina sa akin. Paandarin mo na nga lang, ang dami mo pa pang satsat. Tumawa pa ang loko. Inirapan ko na lamang siya at bigla akong napayakap sa kanya nang umandar na mabilis ang jet ski. Ngayon ay ramdam ko na ang abs niya na nahahawakan ko. Napapikit ako ng madiin. Siraulo talaga ang lalaking to. Alam kong sinadya niya yun. Dahan-dahan kong minulat ang mga mata ko at ganoon na lang ang gulat ko na makitang hinahabol talaga ni Anthony si Gary. Yan lang ba ang kaya mo, Anthony? Sigaw ni Gary na lalo pang binibilisan ang pagpapatakbo. Nainis siguro si Anthony kaya naman pinaharurot niya pa ito ng lalo. Napasigaw ako dahil doon. Ano ba? Papatayin mo ba ako? Kung wala lang kami sa tubig ay baka napagsusuntok ko na siya. Alam naman niya na nervyosa ako. Balak atang patayin ako sa nervyos. Mahigit kalahating oras din na ginawa namin iyon at na-enjoy ko naman ito kahit halos lumabas na ang dila ko kakasigaw. Marami pa kaming sinubukan kagaya ng parasailing. Bisa sinabi ng crew na nag-a-assist sa amin, ang paraw ay isang salitang Cebuano para sa isang bangka na may dalawang mga outrigger na tinatawag itong katig. Nagtatampok ito ng isang malaking crab close sail at isang mas maliit na tatsulok na foresail. Karaniwang ginagamit ng mga lokal ang mga bangka para sa pangingisda at pagdadala ng mga kalakal, ngunit sa paglipas ng panahon, ginamit ito para sa paglalayag sa paligid ng isla para sa libangan. Sinubukan din namin ang paddleboarding na ilang beses pa ako nahulog sa tubig dahil hindi ako makabalanse. Ang paddleboarding ay isang sport sa tubig kung saan ang mga kalahok ay itutulak ng isang galaw sa paglangoy gamit ang kanilang mga bisig habang nakahiga o nakaluhod sa isang paddleboard o sa surfboard sa karagatan. Pwede kang lumuhod sa paddleboard at pwede ding nakatayo. Ang paddleboarding ay karaniwang daw isinasagwa sa dagat kasama ang pagsali sa pagsagwan at pag-surf na hindi nasisira ang mga swells upang tumawid sa pagitan ng mga isla at paglalakbay mula sa baybaying lugar. At ang pinakahuli naming sinubukan ay ang fly piece, kung saan halos maputol na ang litid ko sa kasisigaw. Hahatakin ka ng isang bangka habang nakasakay sa isang patag na napakalaki na tubo, nalilipad ng mataas at saka gagalaw patagilid laban sa hangin, tulad ng isang isda na lumilipad sa tubig. Nakasuot naman kami ng safety jackets, pero kung susubukan mo man ito, ay handa mo na ang lakas mo dahil baka manghina ka kakasigaw. Bigla na kasing bibilis tapos biglang babagal. Parang naiwan na nga ang kaluluwa ko sa sobrang taas kanina habang ginagawa namin yon. Ngayon naman ay hinihintay na lang namin ni Anthony ang order naming pagkain. Nakapagbihis na din kami at napagpasya namin kumain dahil gutom na din kami pareho. Si Gary naman ay maghahanap lang daw ng mga foreigner na babae. Nag-enjoy ka ba? Tanong ni Anthony na nasa harapan ko. Nandito kami ngayon sa beranda ng room namin. Dadalhin na lang daw ng inutusan ni Anthony ang pagkain namin dito. Oo naman, kahit na halos mapaos na ako kanina. Pareho naman kaming natawa dahil sa sinabi ko. Palibhasa, parang sanay na siya sa mga ginawa namin kanina. Napakakalmado pa din kahit papatay na. Masaya ako na ako ang kasama mo sa unang beses na nasubukan mo lahat yon. Nagkatitigan kami. Parang may kakaibang sensasyon na naman ang naglalaro sa sikmura ko dahil sa sinabi niya. Ako din. Masaya ako dahil siya ang kasama ko sa bagay na unang beses ko palang nasubukan. Kahit papaano ay tila ba nabawasan ang takot ko kanina. Hay, ang sabihin mo, masaya kang nakikita ako natatakot. Pinagtatawanan mo nga ako kanina. Sorry about that. Hindi ko lang kasi mapigilang matawa sa itsura mo kanina. Pinaningkutan ko siya ng mata dahil doon. Talagang tuwang-tuwa pa siya habang inaasar ako. Itinuan ko na lamang ang tingin sa magandang tanawin na nasa harapan namin. Maya-maya ay may kumatok sa pinto, kaya naman pinagbuksan iyon ni Anthony. At dumating na pala ang pagkain namin.
Nakalagay iyon sa isang rolling table at saka inihain sa lamesa namin. Pagkaalis ng babae nagdala nito ay nagsimulan din kaming kumain. Karamihan sa pagkain ay seafoods, kaya naman mukhang mabubusog na naman ako ngayon. Bukas na ang uwi natin. Baka may gusto ka pang gawin habang nandito pa tayo. Binasag ni Anthony ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Napaisip naman ako. Halos nagawa na namin lahat ng water activities dito. Wala na siguro. Picture na lang tayo mamaya. Tumango siya at saka na kami nagpatuloy sa pagkain. Pagkatapos ng pagkain namin kanina, ay napagpasya namin maglakad-lakad sa tabing dagat para magpatunaw ng kinain. Magkahawak kami habang sinasalubong ang malakas na hangin. May ibang couple din na naglalakad sa di kalayuan at ang iba ay pamilya na nagpipicture dito. Ang bilis ng araw, parang ayaw ko pang umalis dito. Wika ko sa kaniya. Hinawi ko naman ang mga buhok na tumatabing sa aking mukha dahil sa lakas ng hangin. Pwede ka naman bumalik. Napabuga ako ng malalim na hininga. Kung makakabalik man ako dito, siguro ay matagal na ulit. Sa future, dadalhin ko dito sila mama at ate. Matagal na siguro ulit. Pwede naman tayong bumalik dito sa isang araw, sa isang linggo, sa isang buwan, o baka gusto mo araw-araw pa. Natawa naman ako dahil sa sinabi niya. Sira ulo ka talaga. Sa bagay, mayaman naman siya, kaya easy na lang sa kanya ang pumunta sa iba't ibang lugar kahit kailan niya gusto. Pero seryoso, gusto kong bumalik dito balang araw. Wika ko sa kaniya. Tumigil kami sa paglalakad at pinagmasdan ang ganda ng dagat at ng araw na konti na lamang ay magtatago ng muli sa likod ng mga ulap. Ako din. Sana sa bawat pagbalik ko dito, kasama kita lagi. Saad naman niya sa akin. Tumingin ako sa kanya na ngayon ay nakatingin na din pala sa akin. Sana nga, palagi ko na lang siyang kasama. Hindi isa, hindi 2 o 3 buwan, kundi habang buhay na lang sana. Niyakap ko na lang siya bigla at ikinulong ko ang sarili ko sa mga bisig niya. Tawagin niyo akong selfish, pero ayaw ko na siyang pakawalan. Niyakap niya din ako pabalik. Kahit sandali lang sana. Kahit ngayon lang, ay kakalimutan ko muna na sa papel lang nasusulat ang kasal namin. Iniangat niya ang aking mukha at saka ginawaran ng halik ang aking labing uhaw na uhaw sa pagmamahal niya. Pinagmasdan namin ang napakagandang paglubog ng araw sa malawak na karagatan. Isang araw na naman ang natapos, tila ba papalapit ng papalapit ang wakas ng saya na nararamdaman ko ngayon. Kinagabihan ay nagkaroon ng bonfire sa may tabing dagat, ang buong team nila Anthony. Sabi nila ay minsan lamang makapasyal, kaya naman sulitin na hanggat nandito pa kami. Sabay na kaming pumunta doon ni Anthony kasama si Gary. Paglabas pa lamang namin ng entrance ay naaninag ko na ang malaking apoy sa di kalayuan na maging sa ere ay naglalagablab. Napayakap ako sa aking sarili nang maramdaman ang hangin. Gabi na at sobrang labig na din dito. Naramdaman ko ang kamay ni Anthony na nilagay niya sa aking bewang habang naglalakad kami. Namiss ko to. Wika ni Gary na nasa tabi ko habang nakapumulsa naglalakad. Ano bang ginagawa niyo sa bonfire? Tanong ko sa kanya. Nilingon naman niya ako. Wala naman masyado. Kwentuhan lang, kantahan, at saka, syempre alak. Nang makarating kami doon ay kumpleto na silang lahat. May mga malalaking bato na nakapalibot sa bonfire kung saan sila nakaupo. Naupo kami ni Anthony sa isang bato habang si Gary naman ay tumabi sa kanyang kapatid na si Alfred na tinutungga ang isang bote ng alak. Si Bea naman ay nasa tabi lang naming bato kung saan naroon siya sa tabi ni Anthony. Okay guys, since kumpleto na tayo, ano bang gusto niyong gawin tonight? Tumayo ang isa sa mga staff
nila Anthony. Lalaki siya. Malaki ang pangatawan, nakasuot ng itim na t-shirt at itim na short. Semi-kalbo ang gupit niya at may itsura ito. Kumanta na lang tayo. Sigaw naman ni Alfred na mukhang lasing na. Tinapik pa siya ni Gary at pinaupo ito. Sinanyansan ng lalaki nakatayo ang nasa tabi niyang babaeng maikli ang buhok na may hawak na gitara. At nagsimula silang tumugtog sa kanyang gitara. Here's to Never Growing Up by Avril Lavigne. Nagsimulang kumanta ang lahat habang nakataas pa ang mga bote nila ng alak. Inabutan naman ni Gary si Anthony ng alak at maging ako din, tatanggihan ko na sana, ngunit talagang mapilit si Gary kaya naman tinanggap ko na ito. Nakikipalakpak na lang ako habang kumakanta ang iba sa kanila. Pagkatapos ng kanta ay sabay-sabay nilang itinaas ang bote na may lamang alak. Kaya naman, itinaas ko na din ang akin at nag-cheers kami lahat. Ininom ko ang alak kagaya ng ginawa ng iba. Hindi naman ito masyadong mapait. Sakto lang pero may tama pa din ito siguro kapag nasobrahan. Napatingin sa akin si Anthony. Bakit? Tanong ko sa kanya. Umiinom ka pala? Hindi. Pero minsan lang naman kaya okay lang siguro. Let me have it. Akmang kukuhanin ni Anthony ang boteng hawak ko pero kagad ko naman ito na inalayo sa kanya. Oh come on Anthony, hayaan mo si Stella na mag-enjoy. Saad ni Gary at kumindat pa ito sa akin. Napangiti naman ako dahil sa kanyang ginawa. Si Gary na lang yata ang kakampi ko dito. Wala namang nagawa si Anthony at napabugan na lamang na malalim na hininga at naupo siya ng maayos. Let's play drink or dare, everyone. Muling tumayo ang lalaki kumakanta kanina at ngayon ay may hawak na siyang bote ng alak. Wow, I'm in. Sigaw naman ni Bea habang pumapalakpak pa. Great! So, since kumpleto naman tayo dito, sasali na lahat. Simple lang ang mechanics ng game. Magsisimula ang dare sa akin at paikot tayo. Kung sino ang nasa tabi mo, siya ang magde-dare sa'yo. Kapag hindi mo nagawa, you need to drink this whole bottle of water. Bottoms up dapat. Nagiyawan lahat ng naririto. Ako naman ay tila ba kinakabahan dahil sa naisip nilang laro. May kakaiba akong nararamdaman at hindi ko gusto yun. Sana naman ay maging maayos lang ang lahat. Sa nakikita ko, bali 20 kami lahat na nandito. So, kung magsisimula sa laki nagsalita, ang bilang papunta sa kaliwa ay si Bea magde-dare kay Anthony. Habang si Anthony naman ang magde-dare sa akin at ako kay Gary. At si Gary ay kay Alfred. Nagsimula na ang laro. Ang magtatanong ngayon sa lalaki nakatayo na ito ay si Alfred. Nawari ko ay medyo lasing na. Okay. George, I dare you to take off your shirt and dance. Wika ni Alfred na halata ng boses ang kalasingan at sumisigaw pa ito. Go, go, go! Lahat ng dito ay sumigaw ng go habang may pagpapalakpak pa. Tumayo na ang lalaki na ang pangalan ay George at saka ibinaba ang hawak niyang alak. Tinanggalan niya ang t-shirt at bumungad sa amin ang 8-pack abs niya. Napalunok ako. Nagsimula na siyang sumaway. Actually, sexy dance pa ang napili niya. Kaya naman, nagsisigawan na ang mga babae na kasama namin dito. Habang titig na titig ako sa katawan ni George, ay bigla na lang tinakpan ni Anthony ng kamay niya ang mga mata ko. Hey! Ano ba Anthony? Pilit kong tinatanggal ang mga kamay niya pero hindi ako nakapalag nang hawakan ng isa niyang kamay ang bewang ko at idinin pa niya ng pagtatakip sa aking mga mata. You can only watch my body, love. Your eyes are only mine. Bulong niya sa akin sa mababang tono. At heto na naman ang puso ko na hindi mabilang ang tibok dahil sa sobrang bilis. Pakiramdam ko ay namumula naman ang mga pisngi ko dahil sa sinabi niya. Napaka-possessive, akala mo naman ay totoo. Hay nako, nek-nek mo. Maya-maya lamang ay tinanggal na niya ang pagkakatakip sa aking mga mata
Nakaupo na si George at nakasuot na din ang t-shirt. Now it's your turn, Christine. I dare you to wet yourself in the sea and then come back here. You must be very wet. Wika ni George sa katabi niyang babae na Christine ang pangalan. Sandali siyang nag-isip at saka kinuha isang bote ng alak at binuksan ito. I'm sorry, I already changed my clothes. Ininom niya ang laman nito at walang itinira. Nagpalakpakan kami dahil sa ginawa niya. Siguro ay sanay na siya sa inuman, kaya easy na lang sa kanya ang umubos ng isang bote nito. Pagkatapos niyang ubusin ay binaba niya iyon sa buhangin at saka hinarap ang katabi niyang lalaki. Medyo payat at nakasalamin. Maya, I dare you to kiss Roseanne. Makipag-makeout sa kanya. Wika naman ni Christine. Napangisi naman si Maya at saka tumayo. Lumapit siya sa isang babae na katabi ni Bea. Roseanne daw ang pangalan nito. Wala na siyang sinayang na panahon at kaagad na hinagkan ang mga labi ni Roseanne. Hindi naman pumalag ang babae. At mukhang natutuwa pa ito sa ginagawa ni Maya. Napangiwi ako dahil sa aking nakikita. Wala ba sila mga girlfriend at boyfriend? Bulong ko kay Anthony na kapwa at nakatingin din sa dalawa. Matagal na may gusto si Maya kay Roseanne. Ito namang si Roseanne parang ganun din, pero ayaw niya lang mag first move. Kaya siguro iyon ang dare ni Christine sa kanya dahil close friend sila ni Roseanne. Paliwanag naman niya. Tumungo na lamang ako bilang sagot sa kanya. Madami nang naganap sa nakalipas na 30 minutos. Mayroong mas piniling tumangga ng alak at ang iba naman mahina ang alcoholic tolerance ay mas piniling gawin ang dare. May mahihirap at may madali at mayroon ding nakakadiri. Okay, it's your turn, Bea. Wika ni Roseanne na nasa tabi ni Bea. Umayos naman ang upo si Bea at saka nakangiting tumingin dito. Maging ako ay naghihintay sa ipapagawa sa kanya. I dare you to seduce Anthony. Lahat kami natigilan sa sinabi ni Roseanne at napatingin sa akin si Gary. Ay mali. Silang lahat pala mismo ay nakatingin na sa akin ngayon. Humarap sa direksyon namin si Bea na may kakaibang ngiti sa mga labi. Pakiramdam ko ay gusto kong silaban ng vampire si Roseanne dahil sa dare niya kay Bea. Grabe, harap-harapan talaga. Hey guys, chill lang, okay? This is just a game. Huwag niyong masyadong seryosohin. At saka, may choice naman si Bea. Pwede naman niyang piliin ang drink, hindi ba? Paliwanag naman ni Roseanne. No, I want to do the dare. Tugon naman ni Bea. Napasingap ako dahil sa naging sagot niya. Oo nga naman. Hello, si Bea ang pinag-uusapan natin, no? Ano pa nga bang aasahan niyo sa kanya? Tumayo na siya at saka pumunta sa aming harapan ni Anthony. Napatingin na lamang ako sa buhangin at mukhang hindi ko kaya makita ang gagawin niya sa kanya. Nagulat kaming lahat nang biglang magtanggal ng t-shirt si Bea at saka hinagis na ito sa buhangin. Nginisian niya pa ako at saka na siya nagsimula sa pagsiseduce ko kay Anthony. Hindi ko na ito masikmura. Ayaw ko na. Akmang tatayo na ako sa ang kinaupuan ngayon nang bigla akong hawakan sa balikat ni Bea. Kaya naman, napabalik ako sa pagkakaupo. I want you to see this. Bulong niya sa akin. Tininan ko siya ng matalim at napakuyom na ako ng kamao dahil sa sinabi niya. Hinawakan niya sa magkabilang balikat si Anthony at saka siya sumayaw sa harapan nito. Umikot pa siya at malayong sumayaw sa harap namin na kala mo isang babae sa bar. Kinuha pa niya ang kamay ni Anthony at akala ko kung anong gagawin niya. Bigla niya itong nilagay sa dibdib niya kaya nanlaki ang mga mata ko. What the? Napamuran lamang si Anthony at akala mo ay napapasong inagaw ang kamay niya kay Bea. Pakiramdam ko ay sasabog ang dibdib ko dahil sa aking nasaksihan. Ngunit sa kabilang banda, naisip ko na wala akong karapatang magselos o makaramdam ng inis dahil hindi naman talaga kami mag-asawa. Okay, enough. Your turn, Anthony. Wika naman ni Christine. Well, hindi naman mahirap ang dare ko sa'yo, sweetie. Ayaw kitang pahirapan. Wika ni Bea
habang malagkit ang mga tingin kay Anthony. Napahalok-kipipil na lamang ako at saka nag-make peace habang ginagaya ang sinabi ni Bea kanina. Hindi naman mahirap ang i-dare ko sa'yo, nye. Bulong ko na lamang at saka napairap. I dare you to sleep with me tonight. Lahat kami ay nanlaki ang mga mata dahil sa sinabi ni Bea. Ganun na ba siya kadesperada? Nakakadiri siya. Napatingin ako kay Anthony, ngunit nagulat ako na makitang wala siyang kaimo-emosyon matapos marinig ang sinabi ni Bea. Nabalot ng katahimikan ang atmosphere sa paligid naming 20. Kapwa naghihintay ng sasabihin ni Anthony. Tumingin siya sa akin at saka ngumisi. I would rather eat the ground than sleep next to you. Kinuha niyang isang bote ng alak sa case at saka ito binuksan at dire-diretsyong ininom. Napangiti ako dahil sa ginawa niya. Nakita ko ang reaksyon ni Bea at napangisi ako dahil sa mukha niya na parang binuhusan ng suka. Napapikit ng mandiin si Anthony pagkababa niya ng bote. Hinawakan ko siya sa balikat at nag-aalala akong tumingin sa kanya. Hey! Don't force yourself. Wika ko sa kanya. I'm fine. Don't mind me. Umayos na kami pareho ng upo. Ikaw na ang sunod, Stella. Saad naman ni Rose Ann. Tumango naman ako habang naghihintay sa sasabihin ni Anthony. Sana naman ay kayanin ko ang dare niya. Baka magsuka na ako kapag uminom pa ako ng isang bote ng alak. I dare you to be with me forever. Wika ni Anthony sa akin. Napakurap ako dahil sa aking narinig. Mali ba ang pagkakaintindi ko? Umalingongong naman ang kantsawan sa paligid. Ha? Nabigla ako na mabilis niya akong hilahin at saka siniil ng halik ang mga labi ko. Sa mga sandaling iyon ay napapikit na lang ako at nawala na sa isip ko kung nasaan kami ngayon. At oo, aaminin ko na. Hulog na ako sa kanya. Kumala siya sa pagkakahalik sa aking mga labi, sabay sabing, I said, be with me forever. Napalunok ako dahil doon. Kusang tumungo ang aking ulo at saka napangiti ang aking mga labi.